we're going to discuss the branches of accounting, module 2. Okay. There are in accounting, different users and different needs will have to need different branch of accounting. So we have six different branches of accounting. So I'll put it down. We have financial, we have management, cost, auditing, tax, and government accounting. Government accounting. So let's go first with financial accounting. So financial accounting focuses on preparing financial statements. So saan siya? Financial statements. Example, income statement, balance sheet. Yan, makikita niyo yan sa modules. Okay, so yung financial statement, ang focus niya yung mga people outside the business. Sino yung mga yon? Yung mga investors, yung bank, tsaka yung government. And it follows the standard like PF, RS o yung IFRS para yung report niya ay comparable and reliable. Okay? So, kapag ang question lang dyan is how does the business look from the outside? Kapag yun ang kailangan mo is gusto mo makita kung ano ba yung ano bang status ni business from the outside, you should look at the financial accounting. Okay? Kasi dito, what are you going to see is the financial statements. Are they doing well? Are they losing income or profits? Kasi financial statement. We have next one is the management accounting or managerial. So this is about the information for internal decision making. As yan. Okay, sino yung mga tao na gumagamit nito or yung makikinabang nito? These are the managers and the internal leaders. Bakit sila? Because management accounting focuses on the idea that what information do managers need today to run the business better tomorrow. Okay? So, ano yung nilalaman ni management accounting? Yung budgeting, ano pa? Budgeting or yung make or buy decisions. Ibig sabihin, gagawa na lang ba kami or bibili na lang kami na decisions para sa business. Product pricing, tsaka cost control. Okay, so again, ang idea sa management accounting is what information do managers need today para mapatakbo nila ng better yung business bukas. Okay? Okay, next, let's move to cost accounting. So sa cost accounting, ang focus nito is to measure the cost of producing goods or services. So ano yung nagawa? Mini-measure. Measuring the cost. Ano yung cost? Cost ng mga goods or mga services. Okay? So, common tong cost accounting sa factories. Kasi 'di ba ang binibigay nila is yung mga goods. Anong goods? Yung mga goods na hindi good ha. Goods yung mga parang products, ganyan. Or mga services. So we have yung mga factories, ano pa, sa mga restaurants, tsaka yung mga any business na nagpo-produce ng product or gumagawa ng product. So ang cost accounting, hini-help niya na masagot ang anong question, how much does it cost to make one unit? Okay, so where can we reduce the cost? Ganyan. So ang idea dito ito lang. So
How much does this really cost us? Yan, kapag about sa cost, cost management na agad yon. Oh, hindi lang dahil pare silang cost, pero tama naman din na same sila. Okay? Yun lang yung tandaan nyo. Basta kapag amount or presyo, cost, cost accounting. So, let's move to auditing. So, ang auditing naman, ang focus nito is to check, chine-check niya kung yung mga financial statements are correct and honest. O, ano yan? Cross yan, cross. Okay, so ano ginagawa sa auditing accounting? Chine-check niya kung ang financial statement ay correct at honest. Bakit plus? Si Papa Jesus yan. Okay? So, ang mga nandito ay, so yung mga involved dito, mga external auditors. Kasi hindi pwede na nasa loob lang. So, yung mga independent na CPAs. So, magbibigay sila ng opinion dun sa financial statement. So, anong hahanapin nila? Siyempre, yung mali. May hahanapin ba na tama? Charot. Okay, kapag ang ginagawa ng mga CPA, check nila yung financial statement kung may error, may fraud, at kung merong non-compliance. Non-compliance saan? Sa mga accounting standards tsaka sa law. So, ang main idea lang dito sa auditing is the financial statement, is the financial report trustworthy? Yun. Bakit tinatanong kung trustworthy? Kasi nga, nagche-check si CPA ng financial statement. Ano check niya? Yung error, yung fraud, tsaka yung mga non-compliance. Key? Next move to tax accounting. Tax to. Mahirap kasi yung X. So, sa tax accounting, ang focus nito ay yung mga income tax. Yan. Income tax, yung VAT, tsaka yung mga other taxes. Okay, so anong ginagawa sa tax? Sinusigurado niya na yung mga business are, it makes sure, it makes sure that the business computes taxes correctly. Ibig sabihin, tama yung binabawas nila na tax dun sa mga ano nila, employee. Okay, wait lang. So again, tax accounting, focus di income tax, yung VAT, tsaka yung mga other tax. Basta lahat ng tax. Okay? So anong point niya? They want to check or to make sure kung yung mga computed tax ay tama. Ano pa? Nagfa-file sila ng report, files report on time. Tsaka nagfa-follow ng tax law. Follows tax laws. Yan, halimbawa, yung mga BIR rules. Ganon. So again, kapag tax accounting, ang idea lang niya, how much do we legally owe the government? Okay. Government accounting, o last one na. Government accounting, ano siya? Ang focus nito is recording and reporting public funds. Idea lang to ng libro ha. Idea lang to ng accounting, pero ayun dapat siya. So we have government accounting, nire-record niya, tsaka nire-report niya ang alin? Public funds. Ano yung mga laman ng public funds? Yung mga tax money, aray ko. Ano pa? Yung mga government projects, aray ko talaga. Government projects, government budgets. Okay. So, sa government accounting, ginagamit siya syempre, ng government. Ano? National and yung local. Local government unit. Tsaka yung mga ibang government agency. So, ang idea lang dito is how is public money being used? So, currently, problem natin yan ngayon.
sa ating bansa. So, paano nga ba nila ginagamit yung public money? Never mind. Okay, so let's wrap up. So, branches of accounting, we have financial accounting. This is para kanino? Sa mga outsiders. Mag-read ako. Para siya sa mga outsiders. Bakit? Sino ba yung mga outsider na to? Yung mga investor, yung mga banks, yung mga interesado na, yung mga parang, yung mga interesado dun sa business na yon. Yung mga, yung mga future investors, ganyan. 'Di ba? So, ba't ko titignan yung financial statement ng isang business kung hindi naman ako interested na mag-invest sa kanya? At syempre, sino ba yung mag invest sa isang business na palugi? Okay? So kaya ang financial accounting ay para sa mga investors, sa bank, sa outsiders. So bakit din para sa bank? Kasi i-check ng bangko yung financial statement nyo uh, kung are you doing well or hindi kayo nakakakuha ng profit. Kasi kapag hindi kayo nakakakuha ng profit, kasi kapag hindi kayo nakakakuha ng profit or wala kayong halos profit, therefore, malabo na mapautang kayo ng bangko. Next is management accounting. So, dahil nga internal siya, para siya sa insider. Sino ang pinaka-target nito? Yung mga manager. Okay, sila kasi yung gumagamit nito para sa decision making na sinulatan ko. Okay? Yes. Next, cost accounting. Cost accounting para siya sa product cost. Yun lang. So, ang auditing accounting is, i-check mo lang yung katotohanan ng kanilang mga financial statement. So, kapag katotohanan yung target, therefore, hinahanap niya yung error, yung fraud, tsaka yung mga non-compliance. Okay, non-compliance saan? Ayan, non-compliance. Next, we have tax accounting. Kapag tax accounting, ang target lang nito is yung mga tax. Para lang to sa mga tax. Okay? And last, ang paborito nating Mars, charot. Ang government accounting. Government accounting, so para siya sa public money. So, ginagamit ang government accounting para magpakita, mag-record at mag-report ng mga public funds na uh, should be open or parang open para sa public. Okay. So that would be all for module 2. Bye!